Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel ng mga kwentong pumupukaw sa puso. Ngayong gabi, samahan ninyo kami sa pagsisimula ng isang bagong serye na pinamagatang Ang Luningning sa Dalisay na Puso. Isang kwentong magpapatunay na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katapatan, talino, at tapang na manindigan para sa katotohanan. Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ni Luningning at Banyuhay? Luningning Dalisay, ang samyo ng nilutong bistek Tagalog ay banayad na gumapang sa malawak na kusina ng Hacienda Amihan. Maingat na inayos ni Luningning Dalisay ang pagkain sa isang mamahaling plato. Isang piraso ng sibuyas dito, isang patak ng sarsa doon, perpekto. Para sa isang taong sinubukang gawing invisible ang sarili sa mundo, ang kanyang trabaho ay ang tanging bagay kung saan niya hinahayaang makita ang kanyang pagkatao. Disiplinado, maayos, at laging nasa tamang lugar. Isang ugong ng makina ng sasakyan sa labas ang pumutol sa katahimikan. Napatingin siya sa orasan, eksaktong 8:00 ng gabi. Dumating na si Ginoong Banyuhay Montesalve. Ang mga yabag nito sa marmol na sahig ay mabibigat at may awtoridad. Pumasok ito sa kusina. Ang mamahalin nitong suit ay tila hindi man lang nagusot sa buong araw na trabaho. Ang mga mata nito, kasing lamig ng hangin sa gabi, ay dumaan lamang sa kanya na parang bahagi lang siya ng mga mowables. "Handa na ang hapunan, sir," mahinang sabi ni Luningning. Bahagyang nakayuko. "Dalhin mo na lang sa aking study," sagot ni Banyuhay. Hindi man lang siya tinitingnan bago tumalikod at naglakad paalis. Napabuntong hininga na lang si Luningning. Sanay na siya. Sa 2 taon niyang pagsisilbi dito, ni minsan ay hindi siya tinignan ng kanyang amo ng higit sa 5 segundo. Para sa kanya, isa lang siyang anino na nagpapanatili ng kaayusan sa kanyang palasyo. Habang inihahanda niya ang tray, isang nakakabinging tunog ng preno ng sasakyan ang biglang umalingaw-ngaw sa labas, sinundan ng malalakas at sunod-sunod na katok sa malaking pinto ng mansyon. Nabitawan ni Luningning ang kubyertos. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila naging hudyat ng isang bagay na mali. Bumukas ang pinto ng study ni Banyuhay. Ang mukha nito ay puno ng pagtataka. "Sino yan?" Bago pa man makasagot si Luningning, bumukas ng malakas ang pinto sa harapan. Ilang unipormadong pulis ang mabilis na pumasok. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa kanilang mga sasakyan ay nagbigay ng magulong kulay sa loob ng marangyang mansyon. "Banyuhay Montesalve?" tanong ng isang opisyal. Ang boses ay matigas at walang emosyon. "Inaaresto ka namin sa salang fraud at money laundering." Naniga si Luningning sa kanyang kinatatayuan. Ang tray ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Banyuhay. Mula sa pagkalito, naging pagkainsulto, at pagkatapos ay isang malamig na galit. Isang taong hindi sanay na nawawalan ng kontrol. "This is absurd. Do you know who I am?" Mayabang na tanong ni Banyuhay, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang boses. "Alam na alam po namin, sir," sagot ng pulis, habang papalapit at ipinapakita ang warrant of arrest. Walang nagawa si Banyuhay nang pusasan ng mga pulis ang kanyang mga kamay sa likod. Ang bilyonaryong halos kinatatakutan ng lahat sa Puerto Calinaw ay para na lang isang ordinaryong kriminal. Habang dinadala siya palabas, sa isang iglap, ang mga mata nilang dalawa ay nagtama. Inaasahan ni Luningning na makita ang galit o pagmamataas sa mga mata ng kanyang amo, pero ang nakita niya ay isang bagay na hindi pa niya kailanman nasaksihan. Takot. Isang dalisay, hindi nais sa dula, at desperadong takot. Isang tahimik na pagsusumamo mula sa isang taong naubusan na ng lahat ng kapangyarihan. Nawala na sila sa paningin niya, at ang tanging naiwan ay ang nakabibinging katahimikan at ang mga kumukutitap na ilaw na unti-unting naglaho sa dilim ng gabi.
Nakatayo siyang mag-isa sa gitna ng malawak na foyer. Ang puso niya ay tumitibok ng sobrang bilis. Biglang tumunog ang telepono sa gilid. Ang tunog nito ay nakakagulat sa katahimikan. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. Hacienda Amihan, isang malamig at profesional na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. This is Attorney Lagdameo, counsel for Mr. Montesalve. Please be informed. Due to the gravity of the evidence presented against him, our firm is officially withdrawing all legal services, effective immediately. Isang tunog ng pag-click. Binabaan na siya. Hawak ni Luningning ang telepono, nakikinig sa patay na linya. Ang bigat ng buong sitwasyon ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Iniwan na ng lahat ang kanyang amo. Siya na lang ang natira, Banyuhay Montesalve. Ang amoy ng bakal at alikabok ang unang bumati kay Banyuhay Montesalve. Malamig ang sementong inuupuan niya, kasinlamig ng rehas na bakal na ngayon ay nagsisilbing kanyang bintana sa mundo. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na isa lang itong masamang panaginip. Siya si Banyuhay Montesalve. Ang pangalan niya ay kayang magbukas ng anumang pinto at magpatahimik ng sinumang kalaban. Pero dito, sa loob ng seldang ito, ang pangalan niya ay walang halaga. Kanina lang, sa interrogation room, ipinakita sa kanya ang mga ebidensya. Mga dokumento, mga bank transfer, mga digital signature na kamukhang-kamukha ng kanya. Isang perpektong pagkakasala na kahit siya ay halos maniwala. Isang bitag na inihanda ng buong husay. This is fabricated, sigaw niya sa mga investigador. Pero ang boses niya ay walang bigat. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Si Attorney Lagdameo, ang pinakamagaling at pinakamahal na abogado sa bansa. Banyuhay? Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay walang anumang bahid ng pagkakaibigan. I've seen the evidence. It's insurmountable. My firm can't handle this. We're dropping you. You can't do this. Nagnginggit-ngit na sigaw ni Banyuhay. I pay you millions. And we value our reputation more. Malamig na sagot ni Lagdameo bago ibaba ang tawag. Halos ibalibag ni Banyuhay ang telepono sa pader. Pakiramdam niya ay sinaksak siya sa likod ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, mga taong binayaran niya para sa kanilang katapatan. Katapatan. Isang salitang ngayon ay alam na niyang may presyo at sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang bayaran. Ngayon, mag-isa sa dilim, ang mga pader ng kanyang yabang ay unti-unting gumuho. Naalala niya ang malambot na leather ng kanyang Italian sofa, ang lasa ng mamahaling alak, ang tawanan ng mga business partners na ngayon ay tiyak na nagpipista sa kanyang pagbagsak. Lahat ng iyon ay parang isang malayong alaala na lamang. Isang kuryente ng takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Ang takot na mag-isa. Ang takot na mawala ang lahat. At sa gitna ng kanyang desperasyon, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi ang mukha ng kanyang mga magulang o ng mga babaeng minsan niyang minahal, kundi ang mga mata ng kanyang tagapamahala. Si Luningning. Noong kinukuha siya ng mga pulis, nakita niya ito. Ang mga mata nito ay hindi takot, hindi nanunuya, tila nag-aalala. Isang tunay na emosyon sa isang mundong puno ng pagkukunwari. Isang pares ng mga mata na hindi tumitingin sa kanyang pera o kapangyarihan, kundi sa kanya bilang isang tao. Isang gwardiya ang kumatok sa rehas. Montesalve, isang tawag lang. Binigyan siya ng telepono. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Sino ang tatawagan niya? Ang mga kasosyo niya? Mga politiko? Lahat sila ay tiyak na tatalikod din sa kanya. Wala siyang mapagkakatiwalaan. Sa isang iglap, napagtanto niya kung sino ang gusto niyang marinig. Hindi para humingi ng tulong, kundi para marinig ang isang boses
na hindi pa kontaminado ng kasinungalingan ng kanyang mundo. Nanginginig niyang pinindot ang numero ng telepono na alam niyang hindi kailanman nagbabago. Ang numero ng kanyang tahanan, ang numero ng Hacienda Amihan. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Pagkatapos, isang mahinang boses ang sumagot. Hacienda Amihan. Ang amoy ng disinfectant at desperasyon ang sumalubong kay Luningning sa loob ng city jail. Ang bawat kalabog ng bakal na pinto at ang bawat sigaw mula sa malayo ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Ito ang unang beses sa buong buhay niya na nakatapak siya sa isang lugar na tulad nito. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakikita niya si Banyuhay Montesalve. Malayo sa makisig at aroganteng amo na kilala niya, ang lalaking nasa harap niya ngayon ay tila isang anino na lamang nito. Magulo ang buhok, may namumuong balbas sa kanyang panga at ang mga mata niya ay pagod at malalim. Sa unang pagkakataon, nakita ni Luningning ang kahinaan sa likod ng pader na binuo nito sa paligid ng kanyang sarili. "Sir," mahinang bati ni Luningning sa teleponong nag-uugnay sa kanila. "Luningning," sagot ni Banyuhay. Ang boses ay magaspang. "Salamat sa pagpunta." Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ano nga ba ang sasabihin ng isang kasambahay sa kanyang bilyonaryong amo na ngayon ay nakakulong? "May kailangan akong ipakuha sa iyo," pagputol ni Banyuhay sa katahimikan. "Sa aking study, may isang itim na briefcase sa ilalim ng aking mesa. Nandoon ang lahat ng personal financial records ko. Walang sino man ang pinagkakatiwalaan ko ngayon, kundi ikaw." Ang mga salitang "kundi ikaw" ay tumagos sa puso ni Luningning. 1 taong halos hindi siya kinakausap ay ngayon inilalagay ang tiwala sa kanyang mga kamay. Tumango siya, isang tahimik na pangako. "Gagawin ko po." Pagbalik sa Hacienda Amihan, ang katahimikan ng mansyon ay tila mas mabigat kaysa dati. Bawat sulok ay nangungusap ng pagkawala ng kanyang may-ari. Naglakas loob siyang pumasok sa pribadong study ni Banyuhay, isang lugar na dati ay ipinagbabawal sa kanya. Madali niyang nahanap ang briefcase, ngunit habang kinukuha ito, may isa pang bagay na nakapukaw ng kanyang atensyon sa isang estante. Isang maliit na kahon na may lamang ilang personal niyang gamit. Sa loob niyo ay isang luma at bahagyang basag na USB flash drive, ang tanging alaala na natira sa kanya mula sa kanyang ina, na naglalaman ng mga huling larawan ng kanyang ama. Ilang beses na niyang sinubukang buksan ito noon, pero laging corrupted ang lumalabas. Dala ng isang biglaang bugso ng damdamin, isinaksak niya ang USB sa laptop ni Banyuhay. File is corrupted or unreadable. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya sumuko. Umupo siya ng tuwid. Binuksan niya ang isang itim na window sa screen, ang command prompt. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa paglilinis at pagluluto, ay biglang gumalaw nang may kakaibang bilis at katiyakan sa keyboard. Bypass damaged sectors, force mount raw partition, rebuild file allocation table. Bulong niya sa sarili, mga salitang teknikal na natutunan niya mula sa kanyang ama noong bata pa siya, mga salitang matagal na niyang ibinaon sa limot. Para sa kanya, ito ay parang pag-alala sa isang lumang kanta. Ilang minuto ng matinding konsentrasyon, isang folder ang biglang lumitaw sa screen. Mga larawan. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga ngiti ng kanyang mga magulang. Mga masasayang alaala mula sa isang buhay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi niya napigilan ang isang butil ng luha na gumulong sa kanyang pisngi. Matapos isave ang mga larawan, binalikan niya ang kanyang misyon. Kinuha niya ang briefcase, pero napansin niya ang isang katabing kahon na may markang Old Projects, Archive. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Kumuha siya ng isang makapal na folder. Isa itong business proposal mula maraming taon na ang nakalipas. Habang binabasa niya ang mga pahina, isang listahan ang nakakuha ng kanyang pansin.
List of competing bidders. Doon, sa gitna ng mga pangalan ng malalaking korporasyon, ay isang maliit na pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso, Dalisay Innovations. Ang maliit na tech company na itinatag ng kanyang ama. At sa tabi ng pangalan nito, may dalawang salita na nakasulat sa malamig at formal na letra. Dalawang salitang parang punyal na biglang sumaksak sa kanyang puso. Status, eliminated competition. Buong gabi, hindi dinalaw ng antok si Luningning. Nakahiga siya sa kanyang maliit na kama, ngunit ang isip niya ay nasa study. Sa folder na yon, sa pangalan ng kumpanya ng kanyang ama na nakasulat sa tabi ng mga salitang eliminated competition. Ang lalaking nagsimulang kahabagan niya, ang lalaking nag-iisang nagtiwala sa kanya, ay maaaring may koneksyon sa pagkasira ng kanilang pamilya. Isang malamig na agos ng pagtataksil ang gumapang sa kanyang ugat. Gusto niyang bitawan ng lahat. Gusto niyang tumakbo palayo, bumalik sa pagiging anino, at kalimutan ang pangalan ni Banyuhay Montesalve. Pero paano niya magagawa iyon? Bumangon siya at naupo sa gilid ng kama. Ang imahe ng pagod at desperadong mukha ni Banyuhay sa likod ng salamin ay bumalik sa kanyang isipan. Paano kung wala itong kinalaman sa nangyari noon? Paano kung biktima lang din ito ng isang mas malaking laro tulad ng kanyang ama? Ang kasalanan ng kahapon ay hindi pwedeng maging dahilan para talikuran ang katarungan ng kasalukuyan. Bulong niya sa sarili, mga salitang madalas sabihin ng kanyang ama. Sa pag-uumaga, dala ang isang bagong determinasyon, bumalik siya sa study. Isinantabi muna niya ang personal na sakit. Ngayon, ang misyon niya ay isa lang. Hanapin ang katotohanan, kahit ano pa man ito. Binuksan niya ang laptop at sinimulang suriin ang mga digital files na ginamit na ebidensya laban kay Banyuhay. Hindi na ito simpleng pagtingin sa mga dokumento. Binuksan niya ang bawat file, sinuri ang bawat linya ng code, hinanap ang bawat bakas na maaring naiwan. Sa una, lahat ay mukhang perpekto. Masyadong perpekto. Ngunit pagkaraan ng ilang oras ng walang tigil na paghahanap, napansin niya ang isang maliit na anomalya. Isang digital timestamp na hindi tumutugma. Isang pirma na pilit itinago sa likod ng isa pa. Mga bakas ng pamimeke na sobrang pino at sopistikado na tanging isang mata na sinanay para dito ang makakakita. Ang mga ito ay parang mga multo sa loob ng makina. Mga digital fingerprints ng isang master manipulator. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ito na. Sinundan niya ang mga digital trail. Paulit-ulit, ang mga transaksyon ay dumadaan sa mga shell corporations, mga kumpanyang walang mukha na tila bula na naglalaho kapag sinubukan niyang hanapin. Ngunit lahat ng mga ito ay may isang nag-uugnay na pattern. Isang pangalan na laging lumilitaw bilang benepisyaryo sa dulo ng bawat transaksyon. Isang pangalan na tila may kapangyarihang maging invisible. Magwayan Balawis, nag-type siya sa search engine. Ang lumabas ay mga larawan ng isang matandang lalaki na may malamig na ngiti, laging napapaligiran ng mga politiko at makapangyarihang tao. Ang pamilya Balawis, isang angkan na kilala sa Puerto Calinaw, iginagalang sa harap ng publiko, ngunit kinatatakutan sa mga usap-usapan. Isang anay na dahan-dahang kumakain sa pundasyon ng lungsod. Habang nagbabasa siya, isang pakiramdam ng matinding lamig ang bumalot sa kanya. Hindi ito isang simpleng kaso ng business rivalry. Mas malalim, mas madilim. Gabi na nang mapansin niya ang isang sasakyan na huminto sa kalsada sa labas ng gate ng Hacienda Amihan. Isa itong itim at mamahaling kotse, walang plaka. Masyadong malinis para maging ordinaryo. Mula sa bintana ng study, pinanood niya ito. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim ang lumabas. Hindi niya maaninag ang mukha nito sa dilim. Ngunit hindi nito tiningnan ang mansyon sa kabuuan. Tumingin ito ng diretso. Diretso sa bintana kung saan siya nakatayo.
Banyuhay Montesalve. Sa loob ng selda, ang tanging nag-uugnay kay Banyuhay sa labas ng mundo ay ang mga pira-pirasong balita na nakukuha niya mula sa isang gwardiyang matagal na niyang natulungan. Ang gwardiya si Mang Carding ay may utang na loob sa kanya matapos niyang sagutin ang pagpapa-opera ng anak nito. Isang maliit na kabutihan mula sa nakaraan na ngayon ay nagsisilbing kanyang lifeline. Sir Banyuhay, bulong ni Mang Carding isang gabi habang nag-aabot ng pagkain sa rehas. Narinig ko sa mga investigador, may isang babae daw na kumakalap ng impormasyon tungkol sa kaso nyo. Ang tagapamahala nyo raw. Isang matinding kaba ang biglang kumalat sa dibdib ni Banyuhay. Si Luningning. Hindi niya inakala na gagawin nito ang higit pa sa pagkuha ng mga dokumento. Ang paghanga niya ay mabilis na napalitan ng matinding pag-aalala. Hindi niya kilala ang mga taong bumangga sa kanya, pero alam niyang hindi sila mag-aatubiling manakit para makuha ang gusto nila. Mang Carding, pakiusap, sabi ni Banyuhay, ang boses ay desperado. Kailangan mong magpadala ng mensahe sa kanya. Sabihin mong itigil na niya, sabihin mong mapanganib. Samantala, sa Hacienda Amihan, hinarap ni Luningning ang hindi inaasahang bisita. Ang lalaking bumaba mula sa itim na sasakyan ay nagpakilala bilang si Dahas Balawis. Ang kanyang ngiti ay kasing kinis ng kanyang mamahaling sapatos, ngunit ang kanyang mga mata ay may lamig ng isang ahas. Magandang gabi, Miss Dalisay. Bati nito habang naupo sa sala nang walang paanyaya. Ako si Dahas, isang kaibigan ni Ginoong Montesalve. Nabalitaan ko ang nangyari. Nakakalungkot. Hindi nagsalita si Luningning. Pinakiramdaman niya ang bawat kilos ng lalaki. Nandito ako para mag-alok ng tulong. Pagpapatuloy ni Dahas, inilapag sa mesa ang isang itim na briefcase. Binuksan niya ito. Sa loob, mga bundle ng pera na maayos na nakasalansan. Sapat na siguro yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo dito. Kalimutan mo na ang lahat ng tungkol kay Montesalve. Tinitigan ni Luningning ang pera. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Dahas. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Ang nangiti sa mukha ni Dahas ay bahagyang nawala. Alam mo, Miss Dalisay, sa mundo natin, lahat ng bagay ay may presyo. Ang katapatan mo, ang katahimikan mo. Magkano ba? May mga bagay na hindi nabibili. Matigas na sagot ni Luningning. Ang takot sa kanyang dibdib ay natatabunan na ng galit. Tumayo si Dahas. Dahan-dahan siyang lumapit kay Luningning. Isang maling desisyon, bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Sana maisip mo kung ano ang mas mahalaga. Kinagabihan, habang pinipilit ni Luningning na ipagpatuloy ang kanyang investigasyon, isang maliit na papel ang ipinasok sa ilalim ng pinto ng kusina. Isang mensahe na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng hardinero, ngunit alam niyang galing ito sa iba. Itigil mo na, mapanganib. BM, napahawak si Luningning sa kanyang dibdib. Sa gitna ng panganib, inaalala pa rin siya ni Banyuhay. Ang munting pag-aalalang iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hindi siya titigil. Bago umalis si Dahas Balawis kanina, may huli itong sinabi habang nakatingin sa litrato ng ina ni Luningning na nasa isang maliit na frame. Sayang, may magandang kinabukasan sana ang nanay mo sa ospital, sabi nito. Ang boses ay puno ng pahiwatig. Sana manatiling ganun. Ang banta ay malinaw. Hindi na lang ito tungkol sa kanya o kay Banyuhay. Idinadamay na nila ang kanyang ina. Ang mga salita ni Dahas Balawis ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema ni Luningning. Sana manatiling ganon. Isang banta na nakatutok sa nag-iisang taong pinakamamahal niya sa mundo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang telepono. Isang malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo habang hinihintay niyang may sumagot mula sa ospital. Good evening, St. Therese Hospital. Nurse Aras speaking. Hello. Gusto ko lang sanang kumustahin ang pasyente sa room 32.
Si Althea Dalisay, nautal na sabi ni Luningning. Ilang segundong katahimikan na para sa kanya ay isang walang hanggan. Si Mrs. Dalisay, mahimbing po siyang natutulog ngayon. Stable naman po ang lahat sa kanya. Sagot ng nurse. Nakahinga ng maluwag si Luningning, ngunit hindi nawala ang takot. Alam niyang ito ay isang babala. Isang paalala na hawak ng mga balawis ang buhay ng kanyang ina sa kanilang mga palad. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang sumuko, gusto niyang sundin ang mensahe ni Banyuhay at itigil na ang lahat. Mas mahalaga ang buhay ng kanyang ina kaysa sa anumang hustisya. Ngunit habang nakatingin siya sa kawalan, ang mukha ng kanyang ama ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha nito na puno ng pag-asa noong itinatayo pa lang ang Dalisay Innovations at ang mukha nito na puno ng kabiguan noong nasira ang lahat. Hindi siya pwedeng sumuko. Ang pagsuko ngayon ay parang pagpatay muli sa alaala ng kanyang ama. Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang puso. Tinutupok ang lahat ng takot. Galit. Isang dalisay. At nagngangalit na galit ang pumalit dito. Mabilis siyang tumayo at bumalik sa laptop. Kung gusto nilang lumaban, bibigyan niya sila ng laban. Binuksan niya muli ang mga file ng kaso ni Banyuhay. Sa kabilang bintana, binuksan niya ang mga lumang backup files mula sa hard drive ng kanyang ama. Mga code, mga proposal, mga digital blueprint ng lahat ng pinaghirapan nito. Pinagkumpara niya ang mga ito side by side. Hinanap niya ang signature, ang digital na lagda. Biglang nag-flash sa kanyang isipan ang isang alaala. 10 taong gulang siya noon. Nakaupo sa tabi ng kanyang ama sa maliit nilang opisina. Tingnan mo ito, Nining, sabi ng kanyang ama. Tinuturo ang mga linya ng komplikadong code sa screen. Bawat programmer may sariling pirma. Isang unique na paraan ng pagsulat ng code, parang sulat kamay. Kahit anong gawin nilang panggagaya, laging may bakas na naiiwan. Ang sa akin, laging may ganitong istruktura. Itinuro nito ang isang eleganteng algorithm. Ito ang signature ko, ang selyo ng Dalisay. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang tinititigan ng screen. Nandoon ito. Sa mga pekeng ebidensya laban kay Banyuhay, ang paraan ng pag-embed ng data, ang istruktura ng encryption script, ang pagkakasunod-sunod ng mga command, ito ang signature ng kanyang ama. Ngunit binaluktot, ginamit sa kasamaan. Ang selyo ng Dalisay na dating simbolo ng paglikha ay ginamit na sandata para sa paninira. Isang pambabastos sa lahat ng pinaniwalaan ng kanyang ama. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi lang nila sinira ang pangalan ng kanyang ama. Kinuha nila ang kanyang trabaho, ang kanyang utak, ang kanyang mismong pagkatao, at ginamit ito bilang armas. Isang malamig at nakakakilabot na katotohanan ang bumagsak sa kanya na parang isang blok ng yelo. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na ito luha ng takot. Ito ay luha ng matinding sakit at puot. Sa katahimikan ng gabi, sa loob ng mansyon ng isang taong na ngayon, ay alam na niyang biktima rin. Isang bulong na puno ng pait ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang mga balawis, sila ang pumatay sa aking ama. Paglipas ng 2 araw, muling dumating si Luningning sa visiting area ng kulungan. Ibang babae ang nakita ni Banyuhay sa likod ng salamin ngayon. Wala na ang bahagyang takot at pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang pumalit ay isang matatag at nagliliyab na determinasyon. Isang apoy na tila kayang tumupok ng lahat ng hahadlang dito. Luningning, anong nangyari? Tanong agad ni Banyuhay, nararamdaman ang pagbabago. Natanggap mo ba ang mensahe ko? Delikado ang ginagawa mo. Hindi sumagot si Luningning. Sa halip nagsimula siyang magsalita. Ang aking ama, si Ricardo Dalisay, isa siyang software engineer. Panimula niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng maraming taon ng sakit.
Nagtayo siya ng isang maliit na kumpanya, ang Dalisay Innovations. Meron siyang nilikha, isang security software na mas adbansado kaysa sa anumang meron noon. Nakikinig lang si Banyuhay, ramdam ang bigat ng bawat salita. May mga naging kasosyo siya, mga taong pinagkatiwalaan niya, pero tinrider siya, inakusahan siya ng pagnanakaw sa sarili niyang gawa. Nawala ang lahat sa amin. Ang pangalan niya, ang kumpanya, ang kanyang dangal. Ang mga mata ni Luningning ay nagsimulang mamasa. Hindi niya kinaya ang lahat. Inatake siya sa puso at mula noon, ang buhay namin ay hindi na naging pareho. Ang mga balawis, bulong ni Banyuhay, dahan-dahang pinagdugtong-dugtong ang lahat. Tumango si Luningning, isang butil ng luha ang tuluyan ng pumatak. Ang paraan ng pamimeke sa kaso mo, ang digital signature. Ito ang gawa ng aking ama, ang pinaghirapan niya. Kinuha nila ito at ginamit para sirain ka, tulad ng ginawa nila sa kanya. Sa sandaling iyon, lahat ng yabang at pagiging arogante ni Banyuhay ay ganap na naglaho. Ang nakikita niya ngayon, sa harap niya ay hindi na ang kanyang tagapamahala. Nakikita niya ang isang babaeng nasaktan, isang babaeng lumalaban, hindi lang para sa kanya, kundi para sa alaala ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Naalala niya ang folder na nakita ni Luningning. Dalisay Innovations, Eliminated Competition. Naging bahagi siya, kahit hindi niya sinasadya, sa pagbagsak ng ama nito. Isa lang itong maliit na negosyo para sa kanya noon. Isang sagabal na kailangang alisin. Ngayon, nakikita niya ang mukha sa likod ng pangalang iyon. Patawarin mo ako, bulong ni Banyuhay. Ang boses ay basag. Hindi niya alam kung para saan siya humihingi ng tawad. Sa pagiging bulag niya, sa pagiging bahagi ng sistemang sumira sa pamilya nito, o sa paglalagay dito sa panganib ngayon. Umiling si Luningning. Hindi mo kasalanan. Pareho lang tayong biktima. Itinukod ni Banyuhay ang kanyang palad sa makapal na salamin na naghahati sa kanila. Isang desperadong kilos para maabot ito, para mabigyan ito ng kahit anong uri ng kapanatagan. Nag-alinlangan sandali si Luningning, ngunit pagkatapos ay dahan-dahan din niyang itinaas ang kanyang kamay at itinapat sa palad ni Banyuhay. Hindi man sila magkadikit, sa sandaling iyon ang kanilang mga puso ay nag-isa. Wala ng amo at empleyado, wala ng mayaman at mahirap. Tanging dalawang tao na lang na pinag-isa ng isang trahedya at iisang kalaban. Hindi na lang ito tungkol sa kalayaan ko, sabi ni Banyuhay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Luningning. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya para sa ama mo. Lalaban tayo. Magkasama. Mula sa labas, tumingin si Banyuhay sa mukha ni Magwayan Balawis sa isang lumang dyaryo na nakakalat sa mesa. Biglang may isang alaala na pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na dati ay hindi niya pinapansin. Luningning. Biglang sabi niya, ang boses ay may bagong sigla. Si Magwayan. May kakaiba siyang ugali. He's overly superstitious. Laging niyang sinasabi na ang mga lumang bagay, mga lumang alaala ay nagdadala ng kamalasan. Obsessed siya sa pagbura ng lahat ng bakas ng kanyang panimula. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Huwag mong hanapin ang mga bagay na nilikha niya ngayon, sabi ni Banyuhay. Hanapin mo ang mga bagay na pilit niyang sinira at itinago mula sa nakaraan. Luningning Dalisay. Hanapin mo ang mga bagay na pilit niyang sinira. Ang mga salita ni Banyuhay ay umalingaw-ngaw sa isip ni Luningning na parang isang mantra. Paano mo hahanapin ang isang bagay na sinadyang burahin? Ang sagot ay nasa mga digital na multo, mga bakas na naiiwan sa internet kahit gaano pa kahusay ang pagbura dito. Mga lumang server, mga website na hindi na ina-update,
mga digital na sementeryo kung saan nakalibing ang mga impormasyon. Sinimulan ni Luningning ang kanyang paghuhukay. Ilang oras, walang tulugan. Ang tanging kasama niya ay ang ugong ng laptop at ang pait ng sunod-sunod na tasa ng kape. Mga lumang articles, mga dead links, mga press releases mula sa mga kumpanyang matagal nang nagsara. Paulit-ulit niyang tinatype ang pangalan, Magwayan Balawis. Halos sukuan na niya ang gabi nang may maisip siyang ibang paraan. Kung si Magwayan ay obsessed sa pagbura ng sarili niyang bakas, marahil ay may nakaligtaan siyang bakas na iniwan ng ibang tao. Sinimulan niyang hanapin ang mga pangalan ng mga dumalo sa mga tech conferences at trade shows noong panahong iyon. Mga listahan ng bisita, mga photo gallery. Karamihan sa mga website ay offline na. Pero may isa siyang nakita. Ang luma at halos nakalimutan ng portfolio ng isang retiradong event photographer. Simple lang ang website. Halos parang ginawa pa noong unang panahon ng internet. Isang bagay na tiyak na hindi mapapansin ng isang bilyonaryong tulad ni Magwayan Balawis. Dahan-dahan niyang sinuri ang bawat gallery. Mga larawan ng mga taong nakangiti, nagkakamayan, nagpapakita ng kanilang mga bagong produkto. At pagkatapos, natigilan siya. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Isang larawan. Sa harapan, isang mas batang Banyuhay Montesalve. Ang mga mata ay nagniningning sa ambisyon. Kinakausap ang isang kliyente. Ngunit hindi iyon ang tinitingnan ni Luningning. Sa likuran, sa background, bahagyang malabo pero hindi maipagkakaila. Dalawang lalaki, ang isa ay ang kanyang ama. Si Ricardo Dalisay ang manabambambambambataybibabandamgi. Ang muka ay puno ng pag-asa habang ipinapaliwanag ang isang bagay mula sa isang papel. At ang kausap nito ay si Magwayan Balawis. Naroon silang tatlo sa iisang litrato. Ang biktima, ang salarin, at ang taong hindi sinasadyang maiipit sa gitna. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isa pang turo ng kanyang ama. Ang pinakamagandang taguan ni Ning ay nasa lugar na tinitingnan ng lahat pero hindi nila nakikita. Naalala niya kung paano nito itinuro sa kanya ang tungkol sa steganography. Ang sining ng pagtatago ng impormasyon sa loob ng isang ordinaryong file tulad ng isang litrato. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang dina-download niya ang litrato. Hindi ito isang ordinaryong JPEG file. Masyadong malaki ang file size nito. Mayroon itong itinatago. Binuksan niya ang properties ng file at pagkatapos ay ang metadata details. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa mga technical na impormasyon. Camera model, shutter speed, ISO. Walang kwentang mga detalye. Ngunit sa pinakailalim, sa section ng notes, sa gitna ng mga walang kahulugang numero at letra, nakita niya ito. Isang linya ng text na naka-encrypt. Ginamit niya ang lumang decryption key na itinuro sa kanya ng ama, isang password na base sa kanilang anibersaryo. Ang mga walang kahulugang simbolo ay naging mga salita. Isang linya lang. Project, Dalisay. Ang pangalan ng proyekto ng kanyang ama. Ang project, Dalisay ay hindi lang isang pangalan. Ito ang susi. Gamit ang pangalang yon, sinubukan ni Luningning na i-access ang mga naka-encrypt na file sa lumang hard drive ng kanyang ama. Isa-isa, ang mga pader na digital na itinayo nito para protektahan ang kanyang trabaho ay bumukas sa harap niya. Mga kontrata, mga email, mga blueprint, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang orihinal na source code ng software na may digital timestamp at signature na nagpapatunay na ang kanyang ama ang lumikha nito. 2 taon bago pa man ito inilabas ng Balawis Corporation sa ilalim ng ibang pangalan, nahanap na niya ang katotohanan, ang sandata na kailangan niya. Nanginginig sa tuwa at kaba, sinimulan niyang kopyahin ang lahat ng file sa isang secure na external drive. Malapit na.
Malapit na niyang mabigyan ng hustisya ang kanyang ama at mapalaya si Banyuhay. Biglang isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong mansyon. Natigilan si Luningning. Ang tunog ay nagmula sa ibaba. Tunog ng isang salamin na nabasag. Ang puso niya ay biglang bumagsak sa kanyang sikmura. Mabilis niyang tinanggal ang external drive at itinago ito sa kanyang bulsa, kasabay ng pagtatago sa ilalim ng malaking mesa sa study. Pinatay niya ang ilaw ng monitor, umaasang ang dilim ay magiging kanyang kakampi. Narinig niya ang mabibigat na yabag sa hagdanan. 2, marahil 3 tao, hindi sila nag-iingat. Ang layunin nila ay hindi pagnanakaw, kundi pananakot. Hanapin niyo. Bawat sulok. Isang magaspang na boses ang umalingaungaw. Isang boses na agad niyang nakilala. Si Dahas Balawis. Mula sa ilalim ng mesa, nakita niya ang mga anino na pumasok sa study. Kinuha nila ang laptop, ibinagsak ito sa sahig ng buong lakas. Sinira nila ang mga estante, pinunit ang mga libro. Winasak ang lahat ng nakikita nila. Wala dito ang mga dokumento. Sigaw ng isa sa mga tauhan. Kung wala diyan, sunugin niyo ang lahat. Utos ni Dahas. Walang dapat matirang kahit isang pirasong papel. Amoy ng gasolina. Nanlaki ang mga mata ni Luningning sa takot. Hindi lang nila sisirain ang ebidensya. Susunugin nila ang buong kwarto. Susunugin nila siya kasama nito. Habang abala sila sa pagbuhos ng gasolina, nakita ni Luningning ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan, gumapang siya papalabas ng study patungo sa isang maliit na service door sa likod ng mansyon. Isang daan na tanging siya lang ang nakakaalam. Pagkalabas niya sa malamig na hangin ng gabi, lumingon siya. Ang bintana ng study ni Banyuhay ay biglang nagliwanag sa isang nakakatakot na kulay kahel. Ang apoy ay mabilis na kumakalat. Tinutupok ang lahat ng alaala at ebidensya sa loob. Nakatayo siya sa dilim ng hardin, nanginginig, habang pinapanood ang pagsayaw ng apoy. Nawala na ang laptop, nawala na ang mga papeles. Sa paningin ng mga balawis, nawala na ang lahat. Tumakbo si Luningning. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon, palayo sa hasyenda amihan, palayo sa apoy, palayo sa mga demonyong naghahari doon. Huminto lang siya nang makarating sa isang maliit at bukas pa na internet cafe sa bayan. Umupo siya sa isang madilim na sulok. Ang paghinga ay habol-habol pa. Inilabas niya ang kanyang telepono. Isang text message ang pumasok. Mula sa isang hindi rehistradong numero. Tapos na ang laro. Tagapag-alaga. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Walang dala. Tila talunan. Tila huli na ang lahat. Sa loob ng malamlam na ilaw ng internet cafe, pakiramdam ni Luningning ay gumuho na ang buong mundo. Ang mensahe ni Dahas ay parang isang final verdict. Tapos na ang laro. Nanalo na sila. Ang apoy sa hasyenda amihan ang tumupok sa lahat ng kanyang pag-asa. Napayuko siya sa malamig na mesa. Ang mga balikat ay nanginginig. Huli na ba ang lahat? Paano na si Banyuhay? Paano na ang hustisya para sa kanyang ama? Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nauwi lang sa abo. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Hinahayaang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Bigong-bigo. At sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang boses mula sa nakaraan ang tila bumulong sa kanyang isipan. Ang mahinahon at puno ng pagmamahal na boses ng kanyang ama. Isang alaala ang biglang nagliwanag sa kanyang isipan, kasing linaw ng araw. 12 taong gulang siya noon. At aksidente niyang natapunan ng juice ang computer ng kanyang ama. Umiiyak siya. Iniisip na nasira niya ang lahat ng trabaho nito. Ngumiti lang ang kanyang ama at ginulo ang kanyang buhok. "Huwag kang mag-alala, Nining," sabi nito. "May isang aral kang dapat tandaan sa mundong ito ng teknolohiya. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi kailanman dapat nasa iisang lugar lang." Ipinakita nito sa kanya ang isang icon sa desktop. "Lahat ng ginagawa ko, bago pa man ako mag-save,
May kopya na agad na napupunta sa isang lugar na ligtas. Isang lugar na tanging tayo lang ang nakakaalam. Biglang napaangat ng ulo si Luningning. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang biglaang realisasyon. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong pag-asa. Ang larawan. Noong dinadownload niya ang litrato mula sa website ng photographer, ang lumang software na ginawa ng kanyang ama na naka-install pa rin sa laptop ni Banyuhay. Mayroon itong isang feature na halos nakalimutan na niya, isang ghost backup protocol. Bago pa man masave ang isang file sa local drive, automatiko itong gumagawa ng naka-encrypt na kopya at ipinapadala ito sa isang secure na cloud storage na ginawa ng kanyang ama para sa kanilang pamilya. Isang digital na baul. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang browser. Nag-type siya ng isang lumang web address, isang address na matagal na niyang hindi binibisita. Isang simpleng login page ang lumabas. Dalisay Secure Vault. Username, nining password. Nag-alinlangan siya. Ang password, ang huling habilin ng kanyang ama. Isang kombinasyon ng pangalan niya at ng pangarap nito para sa kanya. Pinindot niya ang enter. Ilang sandali, isang simpleng file directory ang lumitaw sa screen. Puno ito ng mga lumang dokumento ng kanyang ama. At sa pinakaitaas, na may timestamp mula kaninang gabi lang, may 2 bagong files. IMG 98, Tech Expo the JPEG Project Dalisay Archive zip nandoon. Ligtas, hindi nagalaw, hindi nasunog. Isang tawa na may kasamang luha ang kumawala kay Luningning. Hindi sila nanalo, hindi pa tapos ang laro. Mabilis niyang dinadownload ang lahat. Habang hinihintay niya, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na para sa pulis. Kailangan niya ng isang taong legal na makakapagdala nito sa korte. May isang pangalan na ibinigay sa kanya si Banyuhay noon. Isang batang abogado na dati nitong tinulungan. Isang taong may utang na loob at may paninindigan pa. Dinial niya ang numero. "Hello, Attorney Robles?" Sabi ni Luningning. Ang boses ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng bakal na determinasyon. "Sino to?" "Ako po si Luningning Dalisay. Hawak ko ang kaso ni Banyuhay Montesalve." Huminga siya ng malalim, tinitingnan ang progress bar na malapit nang matapos. "Mayroon na ako ng lahat," deklara niya. Oras na para lumaban. Nakaupo si Banyuhay Montesalve sa silya ng akusado. Pakiramdam niya ay isa na lang siyang manonood sa sarili niyang trahedya. Sa labas, umuulan ng malakas. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanyang kahahantungan. Ang prosecution ay katatapos lang ipresenta ang kanilang mga huling argumento. Isang perpektong pagkakasala na pinagtibay ng mga pekeng ebidensya. Tumingin siya sa kanyang abogadong si Attorney Robles. Bata pa ito, ngunit palaban. Ngunit kahit ito ay hindi maitago ang pag-aalala sa mukha. Wala na silang baraha. Wala nang alas. "The defense may call its final witness," sabi ng hukom. Ang boses ay walang anumang emosyon. Tumayo si Attorney Robles. "Your Honor, the defense calls Luningning Dalisay to the stand." Isang mahinang bulungan ang kumalat sa buong courtroom. Sino si Luningning Dalisay? Ang pangalan ay hindi pamilyar sa mundo ng negosyo o batas. Napaangat ng tingin si Banyuhay. Mula sa pinto sa likuran, pumasok si Luningning. Simple lang ang suot niya. Isang puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang determinasyon. Naglakad siya ng may tiwala sa sarili. Ang bawat hakbang ay matatag. Ang babaeng dati ay anino lang sa kanyang mansyon ay ngayon nasa gitna ng entablado. Handang harapin ang mga pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Sa upuan ng audience, nakita ni Banyuhay si Magwayan at Dahas Balawis. Ang mga mukha nila ay puno ng pagtataka na mabilis na napalitan ng pagkasuklam. Hindi nila inaasahan ito. Akala nila tapos na ang lahat. "Miss Dalisay," simula ni Attorney Robles, "maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung paano ka naging konektado sa kasong ito?"
Ako po ang tagapamahala sa bahay ni Ginoong Montesalve. Sagot ni Luningning. Ang boses ay malinaw at matatag. Umaling-ungaw sa bawat sulok ng silid. At ako rin po ang anak ni Ricardo Dalisay. Biglang natigilan si Magwayan Balawis sa kanyang upuan. Sa sumunod na oras, sa tulong ni Attorney Robles, ipinaliwanag ni Luningning ang lahat. Mula sa pagtuklas niya sa signature ng kanyang ama sa mga pekeng ebidensya, hanggang sa larawan na naglalaman ng nakatagong file, hanggang sa panununog sa Hacienda Amihan. Objection, Your Honor. Hearsay. This is a baseless accusation. Sigaw ng abogado ng mga Balawis. I have proof. Kalmadong sagot ni Luningning. Sa isang malaking screen sa harap, ipinakita ang mga ebidensya. Ang larawan, ang metadata, at ang pinakahihintay ng lahat, ang video ng pag-decode sa naka-encrypt na file. Lumabas sa screen ang orihinal na kontrata, mga email, at ang source code, lahat ay may petsa at digital signature ni Ricardo Dalisay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang teknolohiyang ginamit para sirain si Ginoong Montesalve. Pagpapatuloy ni Luningning, ang tingin ay diretso na ngayon kay Magwayen. Ay ang parehong teknolohiya na ninakaw ng mga Balawis mula sa aking ama, 15 taon na ang nakalipas. Si Magwayen Balawis ay namutla. Si Dahas naman ay nagpupuyos sa galit. Ang huling ebidensya ay isang security footage mula sa isang kapitbahay ng Hacienda Amihan. Malabo, ngunit kitang-kita ang itim na sasakyan na walang plaka na pumarada sa labas ng mansyon sa gabi ng sunog. At ang isang lalaking bumaba mula dito. Si Dahas Balawis. Tapos na. Tumayo ang hukom. Ang kanyang mukha ay seryoso. Base sa mga ebidensyang iprinisinta, I declare the accused, Banyuhay Montesalve, not guilty of all charges. Isang malakas na palakpakan ng umugong. Naluha si Banyuhay sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Luha ng pasasalamat. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. At iniuutos ko ang agarang pag-aresto kina Magwayen at Dahas Balawis para sa mga kasong corporate theft, perjury, arson, at obstruction of justice. Habang dinadala ng mga pulis ang magamang Balawis palabas, ang mga mata ni Dahas at Luningning ay nagtama. Ang mga mata nito ay puno ng pagbabanta. Ngunit hindi natinag si Luningning. Natapos na ang paghahari ng kadiliman. Nang makalaya si Banyuhay at lumabas mula sa courtroom, naramdaman niya ang sinag ng araw sa kanyang balat. Malaya na siya. At ang unang taong nakita niya, ang nag-iisang taong gusto niyang makita, ay si Luningning. Naghihintay sa kanya sa dulo ng hagdanan. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Hindi na kailangan. Naglakad si Banyuhay palapit sa kanya at sa harap ng lahat, sa gitna ng pagbubunyi, niyakap niya ito ng mahigpit. Ang babaeng hindi lang nagligtas sa kanyang kalayaan, kundi nagligtas din sa kanyang kaluluwa. Isang buwan ang lumipas. Ang hangin sa Puerto Calinaw ay tila mas malinis, mas magaan. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga Balawis ay nag-iwan ng isang aral sa buong lungsod. Dinala ni Banyuhay si Luningning sa isang tahimik na sementeryo kung saan payapang nakahimlay ang mga labi ni Ricardo Dalisay. Magkahawak kamay silang tumayo sa harap ng puntod nito. Nag-alay sila ng mga puting bulaklak. Ginoong Dalisay, mahinang sabi ni Banyuhay, ang boses ay puno ng respeto at sinseridad. Hindi man po tayo nagkakilala, pero gusto kong malaman nyo na ang talino at tapang nyo ay nabubuhay sa inyong anak. Maraming salamat po. At patawarin niyo po ako kung naging bahagi man ako sa anumang paraan sa sakit na idinulot sa inyo. Tumingin si Luningning kay Banyuhay. Ang mga mata ay may bakas ng luha ngunit mayroon ding ngiti. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. Pagbalik nila sa Hacienda Amihan, na ngayon ay dahan-dahang isinasaayos mula sa pagkakasunog, umupo sila sa hardin.
Ang hangin ng amihan ay hindi na malamig, kundi naghahatid ng simoy ng bagong pag-asa. Luningning, simula ni Banyuhay, kinukuha ang dalawang kamay nito. Ang kumpanya ko, kailangan nito ng isang bagong legal counsel, isang taong matalino, may prinsipyo, at hindi natatakot lumaban. Ikaw ang kailangan ko. Ngumiti si Luningning. Tinutukoy mo ba ang isang job offer, Ginoong Montesalve? Hindi. Seryosong sagot ni Banyuhay. Higit pa doon. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit ngunit maningning na bato. Natutunan ko na ang pera at kapangyarihan ay walang halaga kung wala kang taong mapagkakatiwalaan, kung wala kang taong mamahalin. Sabi ni Banyuhay, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig kay Luningning. Tinuruan mo akong makita ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili. Ang katapatan, ang pagmamahal, ang hustisya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito. Gusto kong magtayo ng isang foundation. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang Dalisay Justice Foundation, para tulungan ang mga taong katulad ng ama mo, mga taong walang laban sa sistema. Pero hindi ko kayang gawin ito ng mag-isa. Kailangan kita, Luningning. Hindi lang bilang abogado, kundi bilang partner ko. Sa misyon na ito at sa buhay. Luningning Dalisay, papakasalan mo ba ako? Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Luningning. Wala nang anino ng nakaraan. Tanging liwanag na lang ng hinaharap. Tumango siya, hindi makapagsalita, at hinayaan na lang ang kanyang mga luha na maging sagot. Isinuot ni Banyuhay ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Tinulungan mo akong mahanap ang kalayaan ko. Bulong ni Banyuhay sa tenga nito. Pero ikaw ang nagpalaya sa puso ko. Habang magkayakap sila, tanaw nila ang papalubog na araw sa Puerto Calinaw. Isang paglubog na hudyat hindi ng pagtatapos, kundi ng isang napakagandang simula. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Luningning Dalisay at Banyuhay Montesalve, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay madalas na natatagpuan sa katahimikan at ang pinakamaliwanag na ilaw ay nanggagaling sa isang pusong dalisay at tapat. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa seryeng ito, mula simula hanggang sa wakas. Sana po ay may mga aral kayong napulot at sana'y naantig ng kwento nila ang inyong mga puso. Ano ang pinakagusto ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyo? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, pindutin na rin po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.